paksa po natin na kung kailan ganap at tunay na magiging lingkod ng Diyos ang kapatid sa Iglesia ng Diyos, meron po palang pagkakataon na talagang mangyayari yon at yun ay sa hinaharap. Pagka tayo ay nakarating na doon sa kaharian ng Diyos, sa harapan ng kanyang trono, meron po sinasabi sa Apokalipsis na sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. Dito na po ito mangyayari na talagang ang Diyos mapaglilingkuran na natin ng direkto. Pero sa ngayon, hindi po yun mangyayari kasi hindi nga nangangailangan ang Diyos ng anumang bagay. Hindi siya nangangailangan ni pinaglilingkuran man siya ng kamay ng mga tao. Kaya ngayon, hindi natin pwedeng sabihin, yun sa Diyos natin ginagawa, kasi tayo nga po ang nakikinabang nun Pero may dadating sa hinaharap na talagang mapaglilingkuran natin siya, kumbaga po sa personal, nandun na yung Diyos na personal na mapaglilingkuran mo na siya. Ngayon, di naman natin siya nakikita, di naman natin siya nahihipo, para sabihin natin, pinaglilingkuran natin siya. Yung paglilingkod natin, ang nakikinabang, yung ginawa natin ng mabuti, at saka tayo po mismo. Pero sa malalim na paliwanag nga po, tayo, ang alam natin, naglilingkod tayo sa Diyos, pero sa katunayan pala, yung ginagawa natin na yon, dahil sa gusto nating makapaglingkod sa Diyos, tayo rin ang nakikinabang doon sa ginagawa natin na yon. So mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po yung gusto ko pong paksa na atin pong pag-aralan. Napakaganda po ito. Tiyak na tiyak ko po na hindi nyo pa po ito napakinggan. At sigurado itong hiwaga na ito ay bagong-bago sa inyo. Na paano nga ba nating mapaglingkuran ang Panginoon na siya mismo makatanggap at siya mismo para sa Kanya talaga. Kasi yung ginagawa natin, ayon sa ituturo ng kapatid na Eli sa atin ngayon. Alam nyo mga kaibigan, ito, bihira lang ito mapapakinggan sa iba Lalong-lalo sa ating mga katunggali sa pananampalataya. Alam ko, ayaw tanggapin ito. Makatutol lang, ayaw nilang tanggapin ito. Kaya, mag-ready po kayo, patapusin nyo ito. Tiyak na tiyak ko po mga kaibigan, meron kayong mapupulot. Sabi nga sa Biblia, kunin mo yung isa at yung isa, iagapay mo, tapos titignan mo kung alin ang tama. Panoorin natin mga kapatid, ang video ng kapatid na Eli. Ito'y payag ka ba? Ito'y tutol ka ba? Nasa sa inyo na, mga kaibigan. Kaya yung ayaw mong kilalanin na nakikinabang ka, hindi mo matanggap, kagaya ng grupo nila Santiago, na ang nakikinabang din, tayo-tayo rin sa ating ginagawang paglilingkod. Pag hindi mo natanggap yan, lapastangan ka sa Diyos Gusto ko ulitin yung Malakias 3:13. Ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinasabi, sa ano kami nangagsalita ng laban sa iyo? Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong kapakinabangan nito na ating iningatan ang kanyang bilin at tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo? Kung ating a-analyze yung sinasabi na yan, sabi ng Diyos dun sa 13, ang inyong mga salita, yung sinasabi ng mga tao, ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Bakit? Gayon may inyong sinasabi, saan kami nagsalita ng laban sa iyo o ng kalapastanganan? Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos at anong kapakinabangan nito na ating ingatan ang kanyang bilin. Meron palang mga tao, ipinalalaga yung paglilingkod sa Diyos, walang pakinabang, walang profit.
Ano ang pakinabang ng ingatan natin ng kanyang bilin? Meron palang mga taong ganun ang sinasabi, ganun ang paniniwala, na kung maglingkod ka sa Diyos, wala kang pakinabang at wala kabuluhan ng paglilingkod. Hindi sila naniniwala na nakikinabang sila pag naglilingkod sila sa Diyos. Yun ang mga taong tampalasan. Ayaw nilang tanggapin na ang nakikinabang sa paglilingkod nila sa Diyos, sila rin. Sabi ng Diyos, nagsasalita kayo ng kalapastanganan laban sa akin. Pag sinasabi nyo na anong pakinabang kung maglingkod tayo sa Diyos, anong kabuluhan ng maglingkod sa Diyos, pagka ganun ng diwa mong daladala, lapastangan ka sa Diyos. Dapat, para wag kang maging lapastangan, tanggapin mo na paglilingkod mo sa Diyos, ikaw ang makikinabang. Yes. May profit, may pakinabang, may kabuluhan para sa iyo. Kung talagang pag-aaralan yung malalim na kahulugan ng paglilingkod sa Diyos ngayon, ang nakikinabang tayo rin eh. Hindi naman nangangailangan ng Diyos ng anumang bagay eh. Sa ating ginagawang paglilingkod ngayon, hindi natin siya pwedeng mapaglingkuran ng kamay eh. Hindi siya makikinabang sa atin ng kahit ano eh. Kapatid na Luz eh. Bakit po? Totoo. Yung sinabi ni Pablo, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng bagay na naririto, palibasa ay Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay, Tama po. ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. So, hindi natin siya po pwedeng gawa ng mabuti. Ang ginagawa nating mabuti para sa kapwa at para sa ating sarili rin. Yun ang paglilingkod natin sa Diyos. Ang ipinapaliwanag ko sa kapatiran, maintindihan nyo na kung naglilingkod tayo sa Diyos, hindi natin dapat ipautang na loob sa Diyos eh. Na para bang nahahapis tayo, tapos papautang mo sa akin, manggagawa ka, para bang pinapautang mo sa akin na ikaw ay naghirap, ikaw ay nagpulong, nahirapan ka, parang ipapatanaw mo utang na loob sa akin. O kaya ipapatanaw mo utang na loob sa Diyos. Hindi nga dapat ganun ang attitude natin eh. Kahit mapagod tayo, hindi tayo dapat sumimangot at hindi tayo dapat magpatanaw na para bang may utang na loob sa atin ng Diyos. Kasi yung ating ginagawang paglilingkod ngayon, tayo rin ang makikinabang, babalik din sa atin yung ating ginagawa, sabi ng Biblia. Pero merong panahon, mapaglilingkuran natin mismo ang Diyos eh. Ngayong panahon natin, ang napaglilingkuran natin, sabang naglilingkod tayo sa Diyos, sumusunod tayo sa utos, gumagawa tayo ng mabuti, ang nakikinabang sa buti nating ginagawa, ang kapatid, ang kapwa-tao, pati ang ating sarili. Pero pagdating na dun sa bagong langit at bagong lupa, ulitin mo nga yung 7:14 ng Apokalipsis, Sis Luz. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo at siyang nakaupo sa... Di ba tunay na paglilingkod na yan? Araw at gabi naglilingkod ka sa Diyos sa templo. Doon wala naman tulog doon, walang bakasyon doon, walang trabaho ron. Dito sa mundo, naglilingkod ka sa Diyos Kailangan magtrabaho ka ng 8 oras sa opisina. Kailangan yung 2 oras mo, nasa traffic ka. Kaya sa trabaho mo, humigit kumulang 14 oras ka. Dahil 8 oras dun sa trabaho, tapos
2 oras papunta, 2 oras pabalik. Tapos 2 oras naman yung ritual mo ng pagmi-makeup at paliligo. Ang paglilingkod natin sa Diyos dito, pagpunta mo lang sa pagkakatipon, minsan 2 oras lang Di ba? Pero sa langit, sa templo ng Diyos, araw at gabi, hindi ka na magtatrabaho ron, puro paglilingkod na lang ang gagawin mo. Di ba napakaganda nun, Sis Luz? Opo, napakaganda po. Napakaganda po talaga nun. Yun ang talagang totoong paglilingkod sa Diyos. Araw at gabi, walang hinto. Ayun po. Alam mo, napapangarap ko yun Kasi dito sa lupa, pag naglilingkod ka, nakaupo ka sa pasalamat, nangangalay ka Opo. Yun nga yung tanong doon ay araw at gabi o ang ibig sabihin ay magpakailan-kailanman. Di kaya magsawang tao ro? Dito, 2 oras lang, nagsasawa ng tao, minsan 1 oras lang Yung mga iba nga ay sakalang pumupunta pagkatapos ng abulo yan kalahating oras lang yung mga iba Kasi nagsasawa sila alam nyo mga kaibigan, ito yung hindi po kayang tiisin ng tao Pero, sabi sa Biblia, ang nagtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Kailangan natin matutunan ng pagtitiis. Pagtitiis sa pagsamba, pagtitiis sa pakikinig, pagtitiis sa pagbasa, pagtitiis sa pangangaral, sa lahat ng bagay. At ang nagtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Kasi sa langit, forever na yun Di ba, mga kaibigan? Tuloy natin. Luz? Opo, totoo po yun. Kailangan ka umihi. Kahit na nakikinig ka, pag ihi ka na, naputol-tuloy yung pakikinig mo, no? Opo. Wala na, makakain ka, tigil muna. Yes. Sa langit, di ka nakakain dun Di ka na rin iihi ron. Dire-diretso ng paglilingkod yon. Napakaligayang paglilingkod nun. Biro mo kasama mo ang Diyos. Kapatid na Luz, ano? Amen po. Tuloy natin hanggang 16. 16. Ito Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man. 7? 7:15. 7:15. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At siyang nakaupo sa luklukan, ay lulukuban sila ng Kanyang tabernakulo. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay, at papahiri ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Meron akong papapansin sa'yo, yung paglilingkod pala doon, Sis Luz, araw at gabi, na hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw. Ang papapansin ko yung 7:17. Basahin mo nga ulit. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila. At sila'y papatnugutan. Sis Luz, Po. Ng iglesia dito. sino raw ang pastor doon? Si Manalo. Yung kordero po. Ngayon, sino ba ang ating pastor? Si Kristo. Si Kristo po. Ikaw ba ay pumasok? Kumanta na. Ikaw ba ay pumasok sa iglesia ng Diyos? Pastor mo'y Kristo Jesus. Sino ang pastor mo ngayon, Sis Luz? Si Kristo Jesus po.
Di ba ang pastor natin, si Kristo? Opo. Pero sino nakikita mong umaakay sa'yo? Kayo po ang nakikita namin. Doon sa langit, sino makikita mong magpapastor sa'yo? Sabi po ng kasulatan po, kapatid na Eli, ang kordero po. May babasahin ako, kapatid na Mel, 16 ng Juan. Pakibasa mo nga, Brad Roland. Patay ang iglesia dito. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ano magaganap na meron na lang isang pastor, lahat ng tupa? Sa langit po yan, kapatid na Eli. Sino yung isang pastor dyan? Yan po ang ating Panginoon Kristo, yung kordero po, kapatid na Correct. Eli. Di mo ba napapansin yun? Yung mga tupa, napaka mabait na tupa nito. Ang babait, biro mo, ang nagpapastor sa tupa, kordero. Batang tupa. Di ba yung kordero, batang tupa? Opo, kapatid na Eli, batang tupa yung kordero po eh. Napakababait na tupa nitong makakarating sa langit. Kayang-kayang pastorin ng kordero. Nare-realize mo ba yun, Sis Luz? Opo, Ang Kadeli. pastor sa langit, kordero? Opo, ngayon ko lang po na-realize din niya iyon na napakababait nga po nitong mga tupang ito. Dahil lang magpapastor sa kanila, kordero. Ang kordero po batang tupa. Tapos papastorin niya yung mga tupa na kung ililiteral niya natin, mas matatanda yung mga tupa. Pero ang nagpapastor yung mas bata sa kanila. Napakabait nga po nito. Karapat-dapat lang po talagang dalhin sa langit ito. Pero merong hiwaga dyan, ano? Pero mo yung kordero, yun ang magiging pastor nila. Ang aakay sa kanila, kordero. Napakaamo ng kordero eh. Napakaamo rin itong mga pinapastor na ito. Opo. Isa na lang ang pastor doon, kapatid na Luz. Yes. Sa lupa, marami pang pastor eh. Opo. Basahin mo yung 4:11 ng Efeso. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Ayun. Dito sa lupa, may mga pastor at saka may mga guro, di ba? Opo. Pagdating sa langit, na maglilingkod na tayo talaga sa templo mismo ng Diyos, sino pastor na ating asusundin doon, Sis Luz? Isa na lang po ang kordero, ang pastor po natin doon. Yun. Kaya, mga kapatid, huwag kayo rebelde. Para makarating kayo sa langit, dapat kahit tupa ka ng hukluban, papastor ka sa kordero. Di ba, Sis Luz? Tama po yun. Kailangan po talaga magpakabait po. Kordero ka, mga kapatid, patang tupa. Ang mga lingkod ng Diyos, inihalin tulad sa tupa yan eh. Pagka ikaw natupa, napapastor ka ng kordero, napakabait mo, amo mo para mapastor ka ng kordero kung ikaw ay tupa. Di ba ganon, mga kapatid? Naintindihan po natin, mga kapatid? Doon lang matutupad yung meron na lang tayong isang pastor. Hindi si Manalo yon, Sis Luz. Patay. Ay, opo, hindi po siya yun. Si Manalo, siya raw yun eh. Basahin nga natin. Nako. Ito po, sa kanilang pasugo noong August 1976. Lahat ng tupa itipunin sa isang kawan, ang magiging pastor ay isang pastor. Si Manalo raw yon, sabi ng mga iglesia ni Manalo.
Matinding kagaguhan ito. Basahin nga natin. Ito po yung English version, baka yung Tagalog na sinasabi ni Brother Eli, kung may papakita rin natin. Ito po. Therefore, this scriptural truth is revealed to us. As long as there is a messenger commissioned by God, Christ could continue establishing His church. It is precisely through the instrumentality of that one pastor realized in the person of Brother Felix Manalo that Christ established His other sheep into one flock. Ang isang pastor daw, Sis Luz, ang isang pastor daw, one pastor, ay natupad daw sa katauhan ni Felix Manalo. Mali yung sinabi ni Kristo. Meron siyang mga tupa. Basahin mo nga uli yung 16. Pero alam nyo, meron po akong nakausap na isang iglesia ni Cristo, mga kaibigan. At ito'y pinag-usapan namin. Ang sabi po niya, si Rizaldo po ito, yung sa pamamagitan ng comment. Sabi niya sa comment niya sa akin, yung pastor dyan po sa Juan Gis 16, hindi po si Felix Manalo yan, kundi si Kristo, sabi niya. Pero yung ibang mga iglesia ni Kristo, tulad doon sa TikTok, yung mga TR, talagang tinitindigan nila si Felix Manalo yon, yung isang pastor. Magkakaiba po sila. Sa totoo lang, magkakaiba po sila, mga kaibigan. Kaya sabi ko, bakit ikaw, magkaiba kayo sa ibang iglesia ni Kristo? Hindi daw lang nila nauunawaan at naiintindihan ang ibig sabihin. Ewan ko kung sino sa kanilang totoo. Yung mga iglesia na nasa comment section, mga kaibigan, sino ba talaga sa inyo itong Juan Gis 16? Si Felix Manalo ba o si Kristo? At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Kapatid na Luz, kailan ba talaga magiging isa yung kawan? Doon na po sa langit, magiging isa talaga yung kawan. Kasi po, At sino naman magiging isang pastor doon? si Kristo po o ang Kordero ang magiging isang pastor po doon. At doon natin makikita ang Diyos at doon tayo talagang makapaglilingkod sa kanyang templo. Tama? Tama po. Alam mo, doon tayo pwedeng umawit ng harapan sa Diyos eh. Amen. Iba totoo ngayon umaawit tayo, Sis Luz. Opo. Umaawit tayo sa Diyos. Umaawit po tayo sa Kanya. Hindi ba mas napakaganda yung nagkakatipon tayo ron, nagkaharap natin siya? Opo, yun po ang pinakamaganda sa lahat. Na yung inaawitan mo, nandun na sa harapan mo. Okay, mga kaibigan, so yan po yung gusto kong mapakinggan po natin. Yung sinabi ni kapatid na Eli tungkol po doon sa Malakias 3:13 na sabi, ang iyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin. Meron po palang sinasabi ng mga tao na kalapastanganan sa Diyos. Ano po yun? Tinanong ng mga Israel, sabi nila, gayon may inyong sinasabi, sa ano kami nangagsasalita ng laban sa iyo? Sabi po naman doon po sa 14, inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong anong kapakinabangan nito na ating iningatan ang kanyang bilin
at tayo'y nagsisilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo. Masama po palang sabihin natin na wala tayong pakinabang doon sa ginagawa nating paglilingkod. May mga tao kasing ganun na yayain mo papunta sa church o makinig ng Bible study. May mga tao na nagsasabi na, bagamat hindi lahat, pero may nagsasabi na, ay, wala akong panahon dyan, walang mangyayari sa akin kung pupunta ako dyan. Punta na lang ako magtrabaho. Yun po ang sinasabi ng iba, mga kaibigan. Yung ganung klaseng pananalita, isa po palang kalapastanganan sa Panginoon, mga kapatid. Dahil yung ating paglilingkod, bagamat hindi personal o hindi talaga direkta, na yung paglilingkod mo o pagluhod mo sa Diyos o paglilingkod mo ay rekta na nakikita mo yung Diyos. No? Ganun pa man, hindi po pala para sa Kanya, bagamat naglilingkod ka, pumupunta ka sa church, nakikinig ka sa Kanyang salita, tapos naglilingkod ka sa Diyos, hindi po pala siya ang nakikinabang, kundi ikaw rin. Paano? Sa pamamagitan ng pagpunta mo sa church, dahil sa Kanyang mga salita na napapakinggan mo, na pag-aaralan mo, isinasabuhay mo, ang nabibigyan ng benepisyo, hindi ang Diyos, kundi ikaw. Bakit? Kasi ang sabi po sa banal na kasulatan, for example, ang napakinggan mong aral ay huwag kang magnanakaw. Isa yun sa napag-aralan mo sa Bible study, napakinggan mo sa pagpunta mo sa church. Sinong nakinabang kapag sinunod mo yung huwag ka nang magnakaw? Ang Diyos po ba? For example, napakinggan mo, huwag kang maglasing. Sinong nakinabang sa iyong hindi paglalasing? Ang Diyos po ba? So, yung paglilingkod mo, yung pagpuri mo sa Diyos, yung pagpunta mo, pakikinig mo sa Bible study, huwag mong sabihin na wala kang napapakinabangan doon sapagkat kapag sinunod mo, ikaw din ang makinabang. Kaya yung paglilingkod natin sa Diyos, tayo rin ang nakikinabang, hindi ang Diyos. Mahalin mo ang iyong mga anak. Mahalin mo ang iyong kapwa. Pag may nauhaw, painumin mo. Paglilingkod sa Diyos yun. Pagsamba sa Diyos yun. Pero sino nakikinabang? Ang Diyos po ba? Di po ba tama yung sinabi ni Brother Eli na yung kapatid na pinagsisilbihan mo? For example, sa ganito, mga kaibigan, basahin natin dito po sa libro po ng Santiago 1:27. Ganito po kasi ang itinuturo sa atin ng kasulatan na pagsamba. Ang dalisay na pagsamba o relihiyon ay walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama. Ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. At pag-ingatan, walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Kapag ginawa mo ito yung dalisay na pagsamba daw Dalisay na relihiyon o dalisay na pagsamba. Yung walang dungis sa harapan ng Diyos. Tapos, dalawin ang mga ulila. Sinong nakikinabang doon? Ang Diyos po ba? Kapag dinalaw mo yung ulila, dalisay na pagsamba yon sa Diyos. Pero ang Diyos po ba ang nakinabang? Hindi naman. Yung ulila ang nakinabang. Ganon din ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. Dinalaw mo. Sinong nakinabang? Yung babaeng bao na dinalaw mo, hindi ang Diyos. Kaya, kapag ikaw ay pag-ingatan mo yung sarili mo na walang dungis, wag kang manigarilyo, wag kang uminom, o ano pa man, mga kaibigan, wag kang mag-drugs, wag kang magnakaw.
Sinong nakikinabang? Di po ba tayo din? Kaya, kalapastanganan po pala na sabihin natin, ay wala akong panahon sa paglilingkod sa Panginoon kasi wala akong pakinabang dyan. Punta na lamang po ako maghanap buhay. Kalapastanganan po pala sa Diyos po yun, mga kaibigan, na ganun po yung ating aksyon o ganun po yung ating sasabihin sapagkat yung paglilingkod natin, pagpunta natin sa church, ginagawa natin sa Diyos, pero sa tao rin, tayo rin ang nakikinabang. Ang gandang logic, ano? Ang gandang aral, ang napakagandang hiwaga, no? Mga kaibigan, na ating pong napag-alaman. Kaya, huwag tayong mapagod, maglingkod dito pa lang sa ibabaw ng lupa. Huwag tayong mapagod maglingkod kasi yung ating paglilingkod sa Diyos, tayo rin ang nakikinabang. Yung asawa mo. Kaya nga sinasabi ko doon sa church, sabi ko, kapag ikaw ay tatanggalin mo yung pag-iinom mo, pagdra-drugs mo, paninigarilyo mo, hindi ako na nagbasa ng Biblia at isinare ko sa iyo, hindi ako ang nakikinabang, kundi ikaw din. Ganun din ang Diyos. Hindi siya ang nakikinabang doon sa pag-iwas mo sa barkada, pag-iwas mo sa bisyo, hindi ang Diyos ang nakinabang. Actually, ikaw tayo Kaya yung paglilingkod natin, napakahalaga at napakaganda sapagkat nakikinabang po tayo. Bagamat ang Diyos ang sinasamba natin, ang nakikinabang, hindi ang Diyos, ikaw rin. Pero, ayon nga sa sinabi ng si Brother Elina, may panahon, darating ng panahon, na yung ating paglilingkod, pagsamba sa Diyos, kapag nasa bagong langit at bagong lupa na po tayo, nandun na tayo sa ating mamanahing langit, ang Diyos na talaga yung ating pagsilbihan at sambahin personal dahil kaharap na natin siya. So, kailan mangyari yon? Kapag magpatuloy po tayo at huwag tayong tumigil sa pagsamba sa Diyos. At huwag tayong magsawa. 2 oras lang kasi minsan, mga kaibigan, nagsasawa ng tao paano pa kaya doon sa langit? Kasi dito, yung pagsamba mo sa Diyos, matuto ka, mabuhay sa pagkabuhay Kristiyano, matututo ka, 2 oras lang, matuto ka. Tapos, paglabas mo, isa sa buhay mo. So, dun mo gawin yung napag-aralan mo. Minsan, magsawa pa tayo mga kaibigan. Tayo pa nakikinabang. Di, mas lalo na doon. Doon ay forever. Tapos, Diyos na talaga sinasamba mo, harap-harap. Kaya, ito'y bagong hiwaga na talagang napakaganda at napakasarap na malaman natin para wag tayong magsawa, titigil sa ating pagsamba, pagpunta sa church. Kung ikaw ay meron kang relihiyon, sinasabi mo, pero hindi ka naman pumupunta, nako, mali po yun. Kaya, yung relihiyon daw, o yung dalisay na pagsamba, kapag ginawa mo yon, ikaw ang nakikinabang. Pero, yung taong nagsasabing sumasamba sa Diyos, pero yung kanyang dila, hindi niya pinipigil, yung kanyang pagsamba sa Diyos, wala daw kabuluhan, mga kaibigan. At isa pang napansin ko dito, mga kaibigan, yung sinasabi ng mga kaibigan natin, mga Iglesia ni Cristo na yung 1 Gs 16 na si Ka Felix Manalo daw, yung pastor, isang pastor doon. Mali po Mali po, mga kaibigan. Tama nga yung
sinabi sa video nating napakinggan na yung pastor doon si Kristo. Siya yung pakikinggan ng mga tupa. Tandaan nyo ha, iba yung pastor, iba yung tupa. Kung si Felix Manalo, yung pastor sa makatuwid, hindi siya kasali sa tupa. Ang nililigtas ng Diyos yung tupa Hindi naman yung pastor ang ililigtas ng Diyos. Yung pastor, yun yung tagapagligtas doon sa tupa. Kung si Felix Manalo, ibig sabihin si Felix Manalo ay tagapagligtas. Sige nga, isipin nga ninyo mga kaibigan. Basahin nga natin yung sinasabi sa 1 Gis 16. Ganito po ang ating mababasa mga kaibigan kung atin pong i-analyze. At mayroon akong ibang mga tupa. Di ba si Kristo nagsasalita ito? Na hindi sa kulungang ito. Alin yung kulungan? Yung kanyang kawan. Iba yung nag-aalaga sa kawan, iba yung kawan. Si Kristo ngayon nag-aalaga sa kawan mga kaibigan So iba yung nag-aalaga sa kawan, iba yung kawan mga kaibigan. Kung atin pong i-analyze itong talata, at mayroon akong ibang mga tupa, sabi ni Kristo, na hindi sa kulungan ito. Meron na po palang kulungan. Sila'y kailangan din namang dalhin ko saan? Doon sa kulungan. At kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan. So yung kawan na dati, at yung tupa na kanyang kukunin, dadalhin doon. At magkakaroon ng isang pastor. So, yung pastor, yun po yung taga-alaga ng kawan. Hindi siya yung kawan. Ang ililigtas ng Panginoon, yung kawan. Ang magliligtas at mag-aalaga sa kawan ay ang Panginoong Jesucristo. Yung pastor. Kung si Felix Manalo yung pastor sa kawa, hindi kasali sa ililigtas. At siya pa ang magliligtas. Lalabas, siya yung magliligtas sa kawa. Naku, malayo talaga, malayo mga kaibigan. So, yan po ang napakagandang nakita natin dito sa reaction video na ito. Alam ko na mayroon po tayong mga natutunan po rito. Mayroon po tayong nakuhang aral para wag po tayong mapagod. Wag po tayong tumigil, magsawa sa pagpunta sa church, sa pagsamba sa Diyos, dahil yung ating ginagawa, hindi ang Diyos ang nakikinabang, kundi ikaw rin. Kung malaman mo lang ito, mapag-aralan mo, hindi ka talaga magsasawa dahil alam mo na kapag ginawa mo yun, ikaw ang nakikinabang, at kapag itigil mo, wala ka ng pakinabang. Dapat alam natin yon para hindi po tayo titigil, hindi po tayo magsasawa, kundi lalo pa tayong pupunta. Dahil gusto natin, sa habang buhay, nakikinabang tayo sa Diyos. Yun po mga kaibigan. So maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig. Sana po mga kapatid ay may bahagi natin ito sa ating mga kapatid, sa ating iglesia, sa lugar kung saan po tayo mga kaibigan. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong laging panunood dito sa ating programa Exposure Truth. Naway nakapulot tayo ng aral. Hanggang sa susunod po mga kapatid.